What's up mga katuklas? Sa video na ito ating tutuklasin ang 5 sa mga pinakananganganib na mawala na hayop sa Pilipinas. Panglima sa ating listahan ay ang tamaraw. Maaari silang makita sa isla ng Mindoro. Ang dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang pagkawala ng tirahan dahil sa pagkalbo ng mga kagubatan at ilegal na pangangaso. Tinatayang mayroon na lamang na bilang na 600 na tamaraw ang nasa wild. Pang-apat sa ating listahan ay ang Philippine Eagle. Ang Philippine Eagle ay matatagpuan sa mga gubat na tropikal ng Pilipinas, partikular sa mga lugar tulad ng Sierra Madre, sa Luzon, Eastern Visayas, sa Samar, Leyte at Mindanao. Ang dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang pagkasira ng kagubatan at ilegal na panghuhuli. Isa din sa dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang mababang reproductive rate dahil sa matagal na pangingitlog dahil sa kanilang pagiging monogamous o iisang asawa lang habang buhay, Tinatayang mayroon na lamang na bilang na 400 ang mga ito. Pangatlo sa ating listahan ay ang Visayan Spotted Deer. Ang Visayan Spotted Deer ay makikita sa isla ng Negros at Panay sa Pilipinas. Ang dahilan ng pagbaba ng kanilang populasyon ay ang pagkawala ng kanilang mga tirahan dahil sa mga pagsasaka at deforestasyon at pangangaso para sa karne. Tinatayang mayroon na lamang nabababa sa 250 ang bilang ng mga ito. Pangalawa, sa ating listahan ay ang Philippine Crocodile. Ang Philippine Crocodile ay matatagpuan sa mga ilog, lawa at mga wetland sa Pilipinas, partikular sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang pagkasira ng kanilang mga tahanan. Ito'y dahil sa urbanisasyon na mga nagaganap. Isa din sa dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang illegal na panghuhuli para sa balat, karne at bilang alagang hayop. Nagiging dahilan din ng pagkaubos nila ang human-wildlife conflict dahil halos lahat ng tao ay kinakatakutan ito. Kaya naman minsan ay pinapatay na lang ang mga ito. Tinatayang 250 pababa na lang ang mga bilang ng mga ito. At ang una sa ating listahan ay ang Visayan Warty Pig. Ang Visayan Warty Pig ay matatagpuan sa mga kagubatan at mabundok na mga lugar sa mga isla ng Visayas sa Pilipinas tulad ng Panay, Negros, Cebu at Guimaras. Ang dahilan ng kanilang pagkaubos ay ang pagkaubos ng kanilang tirahan at ang pangangaso. Isa din sa dahilan sa kanilang pagkaubos ay ang hybridization. Ito'y isang proseso ng pagbibreed ng dalawang magkaibang species o lahi upang makabuo ng bagong uri na tinatawag na hybrid. Ito'y nagbabanta sa mga purong lahi ng pagkaubos. Tinatayang nasa mas mababa na lang sa 200 ang kanilang mga bilang. Nakakalungkot lang na isipin katuklas na tayong mga tao madalas ang siyang mismong nagiging dahilan pa ng pagkaubos ng magaganda at mga kakaibang uri ng hayop sa ating bansa. Naway sana ay masolusyonan natin ang mga problema na ito at magkaisa upang nang sa gayon ay masilayan pa ng mga susunod na henerasyon ang ating mga magagandang likas na uri ng mga hayop na naninirahan sa ating mahal na bayan. Yun lamang mga katuklas. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Comment down below.